Pagbati sa'yo, alam mo, naisip mo na ba minsan na may mga parang tungkulin tayo sa buhay na hindi lang basta obligasyon, yung parang mas malalim, isang misyon na lampas sa pang-araw-araw. May tumatawag dito na sagradong utos o sacred charge. Ngayon, medyo bubuklatin natin yan. Titignan natin yung ilang ideya mula sa aklat na The Sacred Charge, A Mission Beyond Time ni Chris R. Villases. Isa siyang missionary pastor dito sa atin sa Pilipinas. Ang layunin natin, maintindihan lang ano ba talaga tong konsepto na to. At bakit daw ito mahalaga para sa bawat isa, lalo na ngayon, di ba? Parang ang gulo ng mundo. Handa ka na ba? Okay, sige. Umpisa na nating himayin ito. Simulan natin siguro sa pinakaugat, yung dakilang utos o Great Commission sa Matthew 28. Sabi sa aklat, hindi raw ito suggestion lang, kundi ito mismo ang dapat ang tibok ng puso ng simbahan. Malinaw yung utos Pumunta kayo, gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. Pagdating sa pagbuo mismo ng alagad. Oo, tama ka dyan. At dito, nagiging crucial yung pagkakaiba nung basta lang nagpahayag ka ng ebanghelyo kumpara doon sa talagang gumagawa ka ng mga alagad, yung making disciples. Kasi yung pagpapahayag, alam mo, pwedeng isang beses lang or isang event. Pero yung paggawa ng alagad, ayon sa aklat pangmatagalan yan. Isang commitment. Proseso siya ng pag-aalaga, paggabay, pagpapalago sa pananampalataya. Parang pagtatanim lang, diba? Hindi sapat na naihasik mo yung buto. Kailangan mong diligan, alagaan para tumubo. Kung hindi, kung walang discipleship, parang nasayang lang yung unang effort. Gets ko. At dito, parang mas lumilinaw yung sinasabi nilang holistic mission kasi hindi lang pala puro salita. May 4 na haligi raw ito. Una, syempre, biblical teaching. Pangalawa, yung compassionate service, paglingkod na may malasakit. Tapos, cultural engagement, pakipag-ugnayan sa kultura. At pang-4, syempre, yung discipleship na binanggit mo. Parang yung ginawa daw ni Jesus, hindi lang nagturo, kundi nagpagaling din, nagpakain, naglingkod. So, ang ibig sabihin ba nito, hindi talaga pwedeng isa lang ang gawin. Kailangan buo. Eksakto. Kailangan buo. Kasi dyan papasok yung isa pang napaka-importanting punto, yung cultural intelligence. Alam mo, mahalaga raw ito sa misyon. Ang ganda nung example ni Apostol Pablo sa Atenas, sa Acts 17. Hindi siya basta bumanat ng lumang tipan na alam niyang hindi naman familiar yung mga Griego, di ba? Ang ginawa niya, humanap siya ng tulay. Ginamit niya yung konsepto mula sa sarili nilang mga makata, mga pilosopo. Ang punto doon, yung mensahe, oo, sabit yan, eternal. Pero yung paraan ng pag-deliver, kailangan umangkop. Kailangan maging matalino ka sa context, sa kultura, para pumasok sa puso, hindi lang sa tenga. Wow! Oo nga malaking bagay yun. Kasi minsan baka mali yung approach, masara agad sila. Tama. Pwedeng maging hadlang pa mismo yung maling paraan. So, ngayon, ano yung implikasyon nito para sa atin, para sa iyo na nakikinig? Kasi parang malinaw yung sinasabi ng aklat Ang misyon na ito, hindi lang ito para sa mga, alam mo na, pastor o full-time na misyonero. Sinasabi dito, responsibilidad ito ng bawat mananampalataya. Tama ba? Oo, bawat isa. At hindi lang basta responsibilidad. Parang may urgency. Isang urgent call daw. Isang apurahang panawagan na kumilos na ngayon. Lalo na't binabanggit pa nga na ang dami pa raw unreached mga grupo, mga lugar na hindi pa talaga naaabot nung mensahe. At kasama sa pagtugon sa tawag na yan, yung pagiging handa sa tinatawag na spiritual warfare, spiritual na pakikibaka. Hindi lang ito tungkol sa mga nakikitang hadlang Madalas, sabi sa aklat, ito yung pagharap sa mga puwersa ng kadiliman. Nagpapakita yan bilang kawalan ng pag-asa, yung mga kasinungalingan na tanggap na sa kultura, o kahit yung simpleng pagwawalang bahala lang. Indifference. Kaya ang kailangan daw talaga yung spiritual readiness. Hindi pwedeng umasa lang sa sariling galing o diskarte. Kailangan nakaugat sa panalangin, sa pag-asa sa banal na espiritu. Siya yung magbibigay ng tamang approach, tamang lakas.
Okay, so kung lalagumin natin, itong sagradong utos, hindi siya passive na pananampalataya lang. Hindi yung nakuupo ka lang. Aktibo siyang misyon. Kailangan kumilos, isa siyang panawagan na isabuhay mo yung ebanghelyo sa salita mo at sa gawa mo. Na may kasamang pag-intindi sa kultura, sa konteksto, tsaka may tapang dapat harapin yung mga hamon, nakikita man o hindi. Oo. At isang pa na alala pa mula sa aklat, hindi ito optional. Hindi ito side project lang. Sentral daw ito sa pananampalataya natin at may eternal na kahihinatnan. At ang goal, ulitin ko lang, hindi lang paramihin yung miyembro, kundi yung tunay, malalim na pagbabago sa buhay ng tao na pwedeng, alam mo, mag-ripple effect sa buong komunidad, sa lipunan. Transformation talaga. Napakaganda, kaya siguro iiwan namin sa iyo na nakikinig ang tanong na ito para pag-isipan mo. Kung itong dakilang utos ay, sabi nga, walang hanggan, pero yung mundo natin, yung kultura sa paligid mo, pabago-bago, paano mo kaya pwedeng iangkop, isabuhay yung sarili mong misyon dyan sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa komunidad mo, para maging tunay siyang makabuluhan at may epekto ngayon?